So, bago tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Mahabagin naming Diyos, maraming salamat po muli sa araw na ito na siyang ipinagkaloob niyo po sa amin. Meron po kaming fellowship sa salita. Kahit marami po kaming mga kakulangan sa aming buhay Kristiyano, hindi po kami mga perfecto, subalit tinuturoan niyo po kami upang kami po ay masanay na mabuhay sa ilalim ng inyong salita at sa inyong biyaya. Kaya sa araw na ito, turuan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan namin kung anong buhay ang nais po ninyo sa amin bilang mga iniligtas sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoon. Nawa makita namin kung ano ang inyong nais, kung ano ang inyong kalooban at kagustuhan, hindi po ang sa amin. Sa araw na ito, bigay niyo po ang salita at pakilagay po ninyo sa bibig ng inyong lingkod. Tulungan niyo rin po yung mga nakikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Po. So, kung may Bible po kayo, buksan po ninyo sa Hebreo. Okay, Hebreo chapter 12. Okay, Hebreo chapter 12, beginning verse 1 hanggang 3. Okay, pagka may Bible po kayo, sana dalhin nyo na lang po. Tapos magdala kayo ng notebook at saka ballpen para mag-take note. Okay, Hebreo chapter 12, verse 1 to 3. Babasahin ko po sa inyo, sundan nyo na lamang po. Kaya yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing ilagay sa harapan natin. Verse 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan. At siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Verse 3, isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo huwag manghina o manlupaypay. Okay? So, ito po ang salita ng Diyos. So pag-aralan natin kung ano po ang itinuturo sa atin ng mga talatang ito. Okay? Actually, yung Hebreo ay isa sa pinakamagandang halimbawa tungkol sa pananampalataya. Hindi ba? Mababasa natin dito yung mga tao na may dakilang pananampalataya. Saan natin makikita ang chapter? Chapter 11. Okay? Mababasa natin yung mga pananampalataya ng mga unang tao na sumampalataya at naniwala sa Diyos. Okay? Kaya dito, isinulat ni Pablo yung ilang mga mahalagang paalala, okay, para sa atin. Actually, yung isa sa mga susi dito ay sabi po, let us. Okay? Yung salitang itabi natin, o ating itabi, okay? Mahalaga po yung sinabi rin dito na tayo ay tumakbo na may pagtitiis. Ano po? Let us run with patience. Okay? So, bakit sinasabi ni Pablo yung mga talatang ito? At sino yung kausap niya dito? Sino yung kanyang sinulatan? Yung mga naunang mananampalataya na mga Hudyo, mga Hebreo, sila yung unang mga Kristiyano na tumanggap ng Ebanghelyo. Po? So, actually, binanggit ni Pablo yung salitang let us run in the race with patience. Bakit po sinasabi ni Pablo yung ganong talata? Dahil, una, pag binasa po ninyo yung Book of Hebrews, yung mga naunang mananampalataya, sa una, maganda yung kanilang pananampalataya, yung kanilang belief, yung kanilang faith. Sa una, maganda yung simula.
Pero sabi dito ni Pablo, habang tumatagal yung kanilang pananampalataya ay humihina, habang dumadaan sila sa maraming trials, persecution, kahirapan, kasi alam natin, yung unang mga Kristiyano ay dumaan sa maraming paghamak, persecution, pagdurusa. Kaya ang unang tumanggap ng Ebanghelyo ay mga Hudyo, mga Hebreo, mga Israelita. Kaya sinulat ni Pablo ito sa mga naunang Kristiyano at sa una, sinasabi niya, maganda yung kanilang panimula. Okay? Kaya doon sa chapter 2, verse 4 ng Hebreo, chapter 2, verse 4, sabi po dito, na parang pinatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at ibang himala ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi ayon sa kanyang kalooban. Kahit na sa una, maganda yung testimony, maliwanag yung mga patotoo, ipinakita yung maraming mga miracles, signs, and wonders. Bakit ba mayroong signs and wonders that time? Sa panahon nila, hindi pa tapos ang Biblia. Okay? Kaya ang Diyos kumikilos sa pamamagitan ng mga dakilang himala. Mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Kaya sinabi doon sa Bible, ginawa at hinayaan ito ng Diyos upang sila'y sumampalataya. Pero lahat ng mga pangyayaring yon ay isinulat dito sa Biblia. Okay? Kaya kahit na wala tayong nakikitang himala, subalit yung mga isinulat sa Biblia, ay pwede na tayong sumampalataya. Okay? Kaya si Pablo, sumulat siya, sinasabi niya rito, hinimok niya yung mga Kristiyano noong unang panahon, sinasabi niya rito, kaya yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumihag sa atin. Tumakbo tayo may pagtitiis sa takbuing inilagay sa harapan natin. In verse 1, okay? Ano po ang sinasabi ni Pablo dito? First, sinasabi niya, maraming mga naunang Kristiyano na nagdusa dahil dito sa pananampalatayang ito. So, sila yung mga witness. Ano po? They are the witness of their faith. Kaya sabi niya, napapalibutan tayo ng ganitong kakapal na saksi. Okay? Alam niyo po, hindi lang tayo ang naunang mga naniwala sa Ebanghelyong ito. Okay? Hindi lang tayo ang naunang nakinig at naniwala sa Ebanghelyong ito. Okay? Actually, sinabi ni Pablo dito, maraming mga tao o mga saksi ang nauna sa atin. Kaya yung pananampalataya na meron tayo ngayon, hinihingi ni Pablo, ang payo ni Pablo, sabi niya, itabi natin ang bawat pabigat, tumakbo tayong may pagtitiis. So, brothers and sisters, kung naunawaan natin yung Christian life, no? Kaya yung topic natin ngayon ay yung distraction of our Christian life. Okay? O ang gumagambala sa ating Kristiyanong pamumuhay. Ano ba ang gumagambala sa Kristiyano nating pamumuhay? Katulad ng sinabi ni Pablo dito, sabi niya sa verse 1, itabi natin ang bawat pabigat. Ano po ang nagiging pabigat sa ating Kristiyanong pamumuhay? Yung bawat pagkakasalang nagagawa natin. Okay. Yan sabi ni Pablo, dapat nating maintindihan, ano ba yung nagbibigay sa akin upang hindi ako lumago? Ano ba yung nagbibigay sa akin ng dahilan upang hindi ako mas maging malapit sa Diyos? Ano ba ang nagiging dahilan kung bakit malamig ako sa salita ng Diyos? Actually, binanggit dito ni Pablo, sinabi niya, mayroon tayong mga saksi. Yung mga taong nauna, alam natin sila yung mga witness. In Acts chapter 1 verse 8, kung tayo ay
Kung tayo po ay dumadaan sa kahirapan ng ating buhay Kristiyano, hindi lang tayo ang dumaan dito. Marami nang nauna sa atin. Marami nang nauna sa atin. Kaya, sinasabi ni Pablo, kung gusto nating malaman kung sino ang mga taong ito, merong mga halimbawa sa Biblia. Di ba? Dapat maintindihan natin na ang buhay Kristiyano ay hindi po yung pangako dito sa lupa. Alam niyo, may binabasa akong libro na napakaganda ng libro. Ang title ay Hard to Believe. Alam niyo, yung topic ng hard to believe. Napakahirap sa isang tao give up yung maraming bagay sa kanyang sarili para sumunod kay Kristo. Bakit po? Kasi ang pagsunod kay Kristo, walang pangako dito sa sanlibutan ito. Hindi ipinangako ni Kristo ng ating Panginoon na pag sumunod ka sa Kanya, magiging mayaman ka, magiging magandang kalusugan mo, gaganda yung tahanan, yung pamilya, kikita ka ng pera. This is not the promise of Jesus. Hindi po yun yung pangako ng Ebanghelyo. And yet, maraming tao, hindi ganito yung kanilang kaisipan. Actually, sinasabi ni Jesus, if you want to follow to Jesus, you need to deny yourself. Tama po? Deny. Ibig sabihin, anumang meron ka, kayamanan, pahalagahan, kailangan hindi mo pahalagahan ang sarili mo. Ang pahalagahan mo ay si Kristo at ang salita ng Diyos para makasunod ka sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Pero kapag nagiging mas mahalaga sa atin yung mga bagay na meron tayo ngayon kaysa salita ng Diyos at kay Kristo, sabi ng Bible, hindi mo pwedeng pasanin yung course mo. Hindi ka rin pwedeng makapasok sa langit. Kasi kung titignan natin yung mga disciples, yung mga naman ng Kristiyano, hindi sila tumanggap ng maraming pangakong material na bagay sa sanlibutan ito. Kaya dito, sinasabi dito ni Pablo, yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na saksi. Kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitan sa atin. Okay? Ano yung mga bagay na humihila sa atin para tayo mapalayo sa Panginoon? Sa church, sa pananampalatayang ito. Ano yung mga bagay na mas malakas kaysa sa atin? Mas malakas kaysa desire natin. Tama po? Kaya maging sa Revelation, chapter 22, verse 16, sabi po, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo ay magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Okay. Sabi po dito, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo ay magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Kung kayo po ay nasa ganitong church na tamang pananampalataya, kung kayo po ay nakatanggap ng biyaya ng Ebanghelyo, na unawaan niyo yung inyong kaligtasan, hindi niyo po yan naunawaan nang walang nagpapatotoo sa inyo. Tama po? Actually, sabi po dito, maging yung mga anghel ay nagpapatotoo, even the Bible testify, at yung Espiritong nasa atin ay nagpapatotoo. Pero bakit tayo nahirapan sumunod? Sabi po, yung mga bagay na humahadlang sa atin, sabi ni Pablo, yung madaling bumibihag sa ating Kristiyanong pamumuhay, yung pagkakasalang nasa harapan natin. Okay? Kaya minsan, ano ba yung mga pabigat sa atin? Minsan, nagiging pabigat sa atin sa pagsunod sa Panginoon, yung labis na pagmamahal, pagmamalasakit, pagbibigay ng maraming atensyon sa ating katawan. Tama po? Sa ating physical na pangangailangan. Lalo na, dito sa mundong ito, hindi ba? Maraming mga pangangailangan. Tama po? Kaya kung ang lagi lang nating iniisip at mas malakas sa atin
yung mga bagay na ito sa ating isipan at puso, mas malakas sa atin ito, hindi tayo makakasunod sa Diyos. Hindi tayo makakasunod kay Kristo. Diba? Kaya tayo, hindi ba, minsan marami tayong reason, di ba? Mga brothers and sisters, sabi ng Bible, if you do not deny, kung hindi mo dinideny yung sarili mo, mahirap sumunod sa Panginoon. Actually, yung binabasa kong libro, ang tinuturo niya, sabi doon, tinatawag na kung wala kang self-hate sa sarili, mahirap ibigin ang Diyos. Ano po? Mahirap ibigin si Kristo. Mahirap sumunod sa Panginoon. Kung hindi ka napupuot sa sarili mo. Kung hindi mo tinatalikuran, kung nagiging mas mahalaga sa iyo ang pera, ang pamilya, mga anak, asawa, hindi ka makakasunod sa Diyos. Kasi sabi ng Biblia, di ba? Ibigin natin ang Panginoon ng buong puso. So, kung ang ating puso ay umiibig ng higit sa mga bagay sa sanlibutan ito, sa ating pamilya, mahirap nating sundin yung sinasabi ng Biblia. Okay? Kaya sinasabi ko dito, may mga bagay na humihila sa atin. Yung labis na pagpapahalaga natin sa mga bagay dito, sa sanlibutan ito. Kaya sabi ni Pablo dito, yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. You know, yung kasalanan ay laging handang umatake sa atin. Yung sin, di ba? Gusto ng kasalanan, ihiwalay tayo sa Panginoon. Gusto ng kasalanan, sumunod tayo sa ating sariling gusto. Hindi sa gusto ng Diyos. Tayo, kayo mga kabataan, kayo mga nanay at tatay, dapat nating gustuhin yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto natin. Yun ang dapat nating maisip. Ang gusto ng Diyos ang dapat kong susundin. Huwag yung gusto ko. Kasi kapag sinusunod mo ang gusto mo, mapapahiwalay ka sa Diyos. Ano po yung kagustuhan natin? Ang ating laman, ayaw sumunod sa salita. Kaya sabi ni Pablo, mayroong mga naunang mananampalataya, bagamat sila ay naunang mga Kristiyano, sumunod sila sa kagustuhan ng Diyos. Subalit yung pagsunod nila, sabi po doon sa aklat ng Magawa, kailangan tayong dumanas muna ng maraming pagdurusa, pag-uusig, bago tayo makapasok sa kaharian ng langit. Tapos may sabi ng writer ng book na Hard to Believe, bakit nang ako ay naging Kristiyano, bakit kailangan akong magdusa, maghirap, dahil sumusunod ako kay Kristo? Diba? Yet, ang maraming tao, iniisip nila, pumunta ka sa Diyos, dahil sa Diyos, makakatanggap ka ng maraming pagpapala. Yung sabi ni Pablo, maraming mga naunang Kristiyano, at sabi, itabi natin ang bawat pabigat. Yun yung mga bagay na mahirap iwan pag nagbibigay ng kasiyahan sa ating laman. Tama po. Kung dito ako masaya bakit ko ititigil? Saan ba nag-i-enjoy ang tao? Nag-i-enjoy ba ang tao sa sin? Of course, yung mga tao nag-i-enjoy sa sin. Yung mga Kristiyano, nag-i-enjoy ba sa sin? Hindi po. Sabi ng Acts chapter 4, sabi po doon, verse 31, ang Espiritu ng Diyos ay napipighati sa atin kapag tayo ay lumalakad dito. Ibig sabihin, ang totoong Kristiyano, hindi po nag-i-enjoy sa kasalanan. Yung totoong born again, hindi siya masaya sa kasalanan ito. Dahil sabi ni Pablo, ito ang bumibihag sa atin. Yung pagkakasalang madaling bumibihag sa atin. Kaya yung ating Christian life minsan umihina, hindi nagiging matatag dahil ginagambala tayo ng kasalanan. Yung ating pagsunod, nahirapan tayo maging sa church. Kaya sabi ni Pablo, dapat muna nating iwaksi ito. Dapat muna nating itabi ito.
Dahil yung kasalanan ito, ang siyang bumibihag, umahad lang sa atin kung bakit tayo hindi nakakatakbo sa takbuhing inihanda ng Diyos sa atin. Okay? Kaya doon sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, sabi po, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto, mga minamahal, mga ligtas po itong sinabihan ni Pablo. Sabi niya, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Kaya tayo nagiging marumi sa paningin ng Diyos dahil sa because of sin. Kaya sabi po ni Pablo, ito yung mga bagay na gumagambala sa atin. Ito yung mga bagay na gumugulo sa atin, yung kasalanan. Kaya maraming Kristiyano, nahirapan sila sumunod. Pero sa totoo, kapag inibig po natin ng Diyos, hindi po mahirap sumunod. Kapag iniibig natin ang Panginoon, kaya sabi ng Panginoon sa mga Israelita, ibigin ninyo ang inyong Panginoon, yung Diyos, ng buong puso at buong kaluluwa. Tama po? Ibigin, huwag ang ating sarili. Ang ibigin natin ay ang Diyos. Yung salita ng Diyos, yun ang dapat na mas mahalaga sa atin. Tama po? Kaya marami, nahirapan tayo. Bakit po? Maaaring nahirapan kayo sapagkat hindi nyo pa naiintindihan ano bang gusto ng Diyos sa akin. Dapat ang tanong natin sa ating sarili, Panginoon, anong gusto mo na lalakaran ko? Kasi sabi po dito, lumakad tayo ng katulad na paglakad ni Kristo. Di ba? Kaya itabi natin ang bawat bigat at ang pagkakasalang madaling bumibihag sa atin. Iwaksi, itabi. Okay? Kaya minsan, yung kasalanan ay bumabagabag sa atin. Tama po? Minsan, kapag may kasalanan tayo, bumabagabag sa atin yan. Tama po? At minsan, yung kasalanan ay nagiging malaking hadlang at laban sa atin. Okay? Dahil meron tayong kahinaan. Kaya kapag wala kayong peace of mind sa pananampalatayang ito, dapat ninyong itanong sa inyong sarili, bakit wala akong peace of mind? Parang may bumabagabag sa aking puso. Pero pag hindi na po kayo nakakaramdam ng ganung bagay, so dapat nating tanungin yung ating Christian life, maayos ba ako sa harapan ng Diyos? Dahil sabi ni Pablo, yung kasalanan ay napakataling bumibihag sa atin. At pinakamalaking hadlang laban sa atin. So maaaring binibihag tayo nito dahil sa pagpapahalaga natin ng higit sa ating sarili sa halip ay sa Diyos. Maaaring binibihag tayo nito kasi minsan maaari mas mahalaga sa atin yung ating gusto, yung ating sarili, kaysa Diyos. Ganon katindi yung temptation sa atin, sa mga Kristiyano. Ganon katindi yung paghila sa atin, pababa, kapag tayo ay nagnanais lumakad sa kabanalang ito. Kaya huwag kayong magtaka. May mga tao na nahirapan sila sa kanilang buhay Kristiyano. Sinabi naman ni Pablo yun, may mga bagay na nagpapahirap sa atin. Pero kung meron tayong strong desire na sumunod sa kagustuhan ng Diyos, mapapagtagumpayan po natin yung mga bagay na yan. Kaya yung kasalanan ay nagpapahiwalay sa atin. Sa Isaiah, chapter 59, verse 2, binanggit po, sabi, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang iyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pa siya hindi nakikinig. Kaya yung kasalanan ito, ang sabi po dito, ang Diyos sumasara yung tenga sa atin. Okay? Yung Diyos din, ayaw tayong tignan. Ayaw sa atin tumingin ng Diyos.
because of sin. Sabi po, yung kasamaan at kasalanan ay nagiging dahilan. Kaya walang Kristiyano na hindi nakakaalam na mayroon siyang kasalanang ginagawa. Yung mga totoong Kristiyano, alam nila may kasalanan silang ginagawa. Hindi pwedeng hindi. Bakit po? Kapag sinabi ng Biblia, yung Espiritu ng Diyos na nasa atin ay nagtuturo, nagpapaalala. Walang born again na hindi niya nalalaman kung siya ay gumagawa ng kasalanan o hindi. Pero yung mga taong hindi ligtas, wala silang kaalaman na ang kasalanan na ginagawa nila ay hahantong sa walang hanggang apoy. Sa hukuman ng Diyos. Walang Espiritu ng Diyos na nagpapaalala sa kanila. Alam naman natin na ang Espiritu ng Diyos ay ibinigay sa atin bilang tagapagturo, nagpapaalala. Tama po? Kaya kapag ang isang tunay na born-again Christian ay nabibitag ng kasalanan, ang banal na Espiritu ay nagpapaalala sa atin. Anak, hindi ito tama, mali iyan, huwag mong gawin yan. Yung salitang anak. Tayong lahat ay naging anak ng Diyos. Tama po? Kaya yung church, kung bakit hindi siya pwedeng magamit ng Panginoon because of sin. Alam natin, kaya sabi diyan, yung kasalanan ay nagpapahiwalay sa atin sa Diyos, nagpapalayo. Kaya sabi ni Pablo, ang mga bagay na ito na nagiging pabigat at pagkakasalang madaling bumiyad sa atin ay dapat natin itabi. Ano po? Iwaksi. Dapat nating iwaksi yung mga bagay na ito. Kaya, first, so, yung mga kabataan dito, yung mga kabataan ngayon na nagsisimula, okay? Mas maraming temptation sa paligid nyo, di ba? Alam niyo po, ang church, yung mga aral na nasa Biblia, hindi nito gusto tayong mailayo sa Diyos. Tama po? Kaya kung hindi kayo sumusunod sa salita ng Diyos sa mga araw na ito, ang sabi po ng Biblia dito, yung kasalanan ito ay bibihagin kayo. Mabibihag kayo. Tama po? At kung nakakatakot kung tayo ay nabibihag ng kasalanan, dinadala tayo dito sa maraming kahirapan. Alam niyo ba yun? Kaya ho, sabi po ni Pablo, sabi po rito, dapat nating itabi ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Yan ang sinasabi ni Pablo. Kailangan nating pasanin yung pananampalatayang itinuro ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, sabi ng Bible, kapag hindi natin dinideny yung ating sarili, tinatalikuran yung ating kagustuhan, hindi natin mapapasan yung sarili nating krus na ibinigay ng Panginoon. Sabi po doon sa Mateo chapter 10, verse 38, sabi po, at ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat dapat sa akin. Yung mga Kristiyano, marami silang pasanin. Hindi dahil sa sin, dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya malinaw sa Biblia na ang mga ligtas na Kristiyano ay hindi po makakaligtas sa maraming kahirapan, pagsubok, o trials. Dadaanan din natin yung mga bagay na ito. Kasi sinabi yun ng Biblia sa atin. Kaya sabi po doon sa Mateo, chapter 10, verse 39, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. At ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Kung mas binamahal natin yung ating kagustuhan at sarili, kung mas sinusunod natin yung kagustuhan natin, ang sabi po, kung nagsisikap tayo gawin ito, mawawalan tayo. Pero sabi po dito, ang nawalan ng buhay, ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Subalit kung yung buhay natin, iginagamit natin para sa Panginoon, ang sabi po, makakatagpo tayo nito.
Kaya yung mga Kristiyanong naligtas, hindi na tayo nagsisikap para lamang sa mga bagay sa katawan o sa lahat ng ating kagustuhan sa sanlibutan ito. Dati, iniisip natin, ang pagsisikap natin, pagtatrabaho, paghahanap ng material na bagay, ay para lang sa mga gusto at pangarap natin. Ako? Kung hindi po kayo Kristiyano, ang nasa isip po ng tao ay gumandang buhay, magtrabaho, kumita ng pera, magkaroon ng maraming bagay sa sanlibutan ito. Yan din ang nasa isip nila kung hindi po kayo Kristiyano. Okay? Kaya yung lahat ng mga pagsisikap ng tao ng higit para sa Diyos, naglalayo ito sa tunay na tunay na kagalakan at layunin ng Diyos. Kung doon lang ang tao gumagalaw. Kung iniisip lang natin yung ating katawan, iniisip lang natin yung ating kakainin, iniisip lang natin yung ating dinaramdam, iniisip lang natin yung ating mga anak at pamilya, so hindi po natin masusunod yung kalooban ng Diyos. Dapat unahin natin isipin, ano ba ang gusto ng Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Okay? Kaya pagka ang tao ay nakapokus sa kanyang sarili, iniiwan ng tao yung pagsunod at pagbibigay ng panahon para sa Diyos. Dahil sa ano po? Dahil sa mga alok ng sanlibutan ito para sa kailangan ng ating mga katawan. Anong dahilan ng tao? Bakit hindi nag-church? Bakit hindi naglilingkod sa Panginoon? Bakit walang mahina yung Christian life? Ano pong dahilan? Lahat ng dahilan nito ay dahil sa atin, hindi po dahil sa Diyos. Walang bagay na mahirap kung gusto natin, tama po? Kaya sabi po sa Luke chapter 12, verse 15, sabi po dito, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Sapagat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. No, nakita natin yung nangyari sa California. Tama po? Maaari, ang mga tao doon iniisip nila, maganda yung buhay nila, maganda yung ekonomiya nila, yung kanilang mga bahay ay $1 million na ipinatayo. Tama po? Pero sa isang iglap ay naging abo. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Yung buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa laki ng kanyang kayamanan. Minsan, yung mga bagay na ito, inaalis ng Diyos para ang tao malaman at hanapin ng Diyos. Tama po? Kasi kapag lahat ng bagay na sa kamay mo, parang hindi mo kailangan ng Diyos. May pagkain, may masarap na tulugan, may pera, lahat nasa sayo. Bakit mo kakailanganin ng Diyos? Tama po? Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Mag-ingat tayo. Baka ito yung tumatawag o ito yung nagiging hadlang sa atin. Kaya sabi po sa Luke chapter 21 verse 34, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka magubo ng inyong mga puso sa katakawan, kalasingan, mga alalahanin ukol sa buhay nito. At biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka dumating ang maraming alalahanin ukol sa buhay na ito. Kapag marami tayong mga alalahanin sa buhay, hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Okay? Kaya sabi po dito, sa 1 Peter chapter 4 verse 1, sabi po, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili sa gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. In verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon, sa masamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. In 1 Peter chapter 4, verse 2, verse 1 and 2, sabi po, ang ating Panginoon ay nagdusa sa laman. Ano po? Nagdusa. Kaya, kung titignan po natin, sabi po rito,
Si Kristo ay nagdusa sa laman. Okay? Sa verse 2, sabi po, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Pedro, in the last days, hindi na tayo dapat mamuhay sa laman. Sa mga huling panahon, dapat tayong mamuhay sa kalooban ng Diyos. Ang tanong dito, alam niyo ba kung ano ang kalooban ng Diyos? Alam niyo ba kung ano ang kalooban ng Diyos para sa inyo? Okay? Kung hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos, lalakad tayo sa ating sariling kalooban. Yung pinaka malalim na kaisipan sa salita ng Diyos, dapat nating maintindihan na ano ba ang gusto ng Diyos. Yan ang dapat kong gustuhin. Ano yung iniuutos ng Diyos, yan ang dapat kong susundin. Ayan dapat ang pag-isipan natin at dapat nating gagawin. Di ba? Kasi usually ang mga tao, pag tinignan mo, pag mahina ang Christian life ng isang Kristiyano, hindi niya gustong sundin lahat yun. Okay? Sabi po ni Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 3, sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil, na namumuhay sa kahalayan, masamang bita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi, sapat na yung nakaraang panahon. Dati natin ginagawa yung mga bagay na ito, pero ngayon, sabi ni Pablo, sapat na yon. Huwag na tayong sumama sa kanila. Sabi sa verse 4, 1 Peter chapter 4 verse 4, sila ay nagtataka na kayo hindi na nakikisama sa gayang labis na kabuluhan, kaya't kayo nilalait nila. Kaya sabi po dito, sapat na yung nakaraang panahon. Dati tayong nabuhay ng katulad sa mga taong lumalakad papunta doon saan? Papunta sa kapahamakan. Pero sabi niya rito, sapat na yung panahon na yon. Pero ngayon, sabi niya, magtataka kayo. Sila ay nagtataka na kayo hindi na nakikisama sa gayong labis na kabuluhan, kaya't kayo nilalait nila. Kaya kapag dati po ninyong ginagawa yung mga bagay na ito at iniwan ninyo yung kasalanan ito na bumitag sa atin dati, malamang may mga tao na mapupuot sa inyo at ayaw sa atin. Ayaw sa inyo. Diba? Kagabi nga, nung nandun kami sa Batan, buong paligid, lahat ay may inuman, mga bahay. Maingay yung mga video, okay? Buong paligid. May inuman bawat bahay. Maririnig mo kasi doon. Mayroong tugtog dito, may kumakanta rito, doon nakapaikot sa amin. Sabi ko, dito ang buhay dito sa area na yan. Kaya siguro dadating ang time, bibigyan tayo ng Diyos na makapagkanda uli ng Bible seminar sa lugar na yan. Parang wicked barrio yung lugar. Diba? Lahat ng tao may bisyo. Lahat ng tao. Kaya dati, hindi tayo nabibigay sa mga ganon. Dati, pag narinig natin, punta nga tayo doon, may kasiyahan, sumali tayo. Ako? Dati, pag naririnig mong may kasiyahan sa isang lugar, may inuman, sali ka rin. Tama po, sali ka. Para hindi ka naman sabihin ng kapitbahay na ano ka, parang KJ ka. Tama po. Tapos, pag may napasama ka sa kwentuhan naman, pag may pinag-uusapan na hindi maganda, sasabihin mo, huwag natin pag-usapan yan kasi parang hindi maganda. Ikaw naman, KJ ka, di ba? Pinag-uusapan lang natin yung kasalanan, tapos ayaw mo, lalayo ka, di ba? Kaya, pag naging Kristiyano po kayo, pag may nag-uusap tungkol sa mga kasalanan ng ibang tao, tungkol sa mga bagay na hindi maganda, naiirita na tayo. Sabihin mo na, sige, dito muna ako kasi iba na ang topic. Hindi mo na ma-enjoy. Tama po? At pag may nakikita kang mga bagay na hindi tama, hindi ka nag-a-agree. Tama po? Pero yung iba,
Oh, ba't sila nagsusugal? Libangan lang nila yan. Bagay, minsan lang naman yan. Ganon yung kanilang kaisipan. Pero sa mga Kristiyano, kahit minsan lang yan o lagi, hindi maganda tignan. Kaya nang tayo po ay naligtas, sabi ni Pablo, ngayon, sabi niya, itabi na natin yung bawat pabigat. Alin po yun? Yung mga kasalanan. Tama po? Maging sa mga kabataan, inuulit ko po sa inyo mga kabataan, sa church, okay? Hello, nandyan po kayo. Sa church, it is a general na para sa inyo. Sa church, please, sumunod kayo sa church. Bawal yung ligawan sa church. Please, sundin niyo po yan. Bawal. Hindi naman bawal magkaroon ng girlfriend and boyfriend. Hindi po bawal. Pero sa loob ng church, pangit tignan. Or sa church kayo nagliligawan. Tama po? Hindi maganda tignan. Tapos sa church, minsan magkaakbay kayo, magka-holding hands pa, o parang pangit tignan talaga, hindi ba? Sorry po, pero yun ang totoo eh. Kasi parang awkward, hindi ba? May tamang lugar para sa ganon. Sa church, bakit ba sinasabi ng church sa atin yan? Bakit ba ini-impose yung ganitong discipline? Baka kasi hindi nyo pa alam ang dahilan. Actually, nung araw, matagal ako nagpastor sa mga kabataan. Ano mo ang problema ng mga kabataan pag nagkaroon ng ganong relationship, partner? Minsan nagkakaselosan, nag-aaway sila. Pag yung isang babae, dinikitan lang, matagal mag-usap, nagsiselos yung boyfriend. Na-experience ko pa na yung nung kasama ko dati sa banda, sa church, dahil yung girlfriend niya ay nagpapaawit at nakita niya mayroong kausap na matagal, di siya mapansin. Nagalit, ipinalo yung gitara dito sa... Yung pala, selos lang ang dahilan. Hindi ibig sabihin bawal magkaroon ng girlfriend o boyfriend sa church. Meron pong tamang lugar, may tamang panahon. Gagabayan kayo ng church, kasi dito naman sa Life for Vision, ilan na yung mga nag-asawa dito na brothers and sisters, tinutulungan sila. O sige, kung nasa marriageable age na naman at okay na. Pero sa panahon ng kabataan nyo na ganitong time, hindi inaalaw ng church. Bakit po? Baka pag pumupunta kayo sa church, yun lang ang gusto nyong makita. Hindi nyo gustong marinig yung salita ng Diyos. Pupunta lang kayo sa church kasi hindi dahil sa natututo kayo ng Biblia, dahil iba yung layunin. So para hindi kayo mahulog sa pagkakasala. Masama ho ba ang magkagusto, pastor? Hindi. That is the human will, human free will. Pero dapat nating disiplinahin yung ating puso, yung ating desire. Kasi minsan, maraming mga kabataan, dahil sa ganong desire nila, nahuhulog sila sa maagang relationship, pag-aasawa, nagsasakad din yung mga magulang. Hindi pa naman panahon, tama po. Kaya kung susundin nyo muna yung ganon sa loob ng church, yung fellowship magiging masaya, magiging maganda. Maraming maligtas dahil sa inyo. Pero in due time, pag nasa edad na kayo, wala namang problema. Pwede kayong tutulungan ng church. Kasi ina-avoid natin yung early relationship nang hindi pa naman tamang panahon. Sinabi ko na sa inyo ngayon. Kasi bakit po? Mas maganda kasing sinusunod muna natin yung salita ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos bago yung ating sarili. Kasi ang pangit sa church na nai-issue tungkol sa mga bagay na yan. Alam niyo ba yan? Ang pangit pakinggan talaga sa totoo lang. Kung naririnig ng pastor, yung mga kabataan mo dyan, nagsila-sila naman, nagliligawan lang. Ang pangit talaga pakinggan ng pa. Lalo na kung makikita ng mga taga-sanlibutan ng mga kabataan. Akala nila parehas lang yung church sa labas. Tama po? So sana maintindihan po ninyo yun. Kasi ingatan natin yung testimony ng church, yung patotoo. Kung gano'n, magagamit kayo ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Kung darating ang araw, makakatagpo din kayo ng tamang tao para sa inyo. Huwag po kayong magmamadali. Ikaw ba, pastor? Ginawa mo ba yun? Of course, ginawa. Nanalangin ako ng matagal. Nag-pray ako ng matagal bago ko natagpuan yung aking wife. So, kahit pwede manligaw nung time na yun sa Bible school, di ako nanliligaw. Bakit po? Bawal.
Bawal sa mga nag-aaral sa Bible school manligaw sa loob ng church, sa loob ng school. So dahil takot ako masira yung Christian life, takot ako na pag-usapan ako, yan, taong yan hindi sumusunod, kaya kanya nakakahiya yung ginagawa. Lihim yung kasalanan ginagawa. Takot ako. Kaya kung susundin po ninyo yung ganung bagay, may ihahanda ang Diyos na mas maganda para sa inyo. Huwag po kayo mag-alala, hindi kayo mawawala ng Diyos maghahanda ng para sa atin pag sinunod natin yung gusto ng Diyos. Kaya ho, sabi ng Bible, yung Christian life dapat maayos para tayo sabi ni Pablo, makatakbo tayo ng may pagtitiis na siyang inilagay sa harapan natin. Sabi dito sa verse 1, sabi, itabi natin yung bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Tumakbo tayong may pagtitiis. Sabi ni Pablo dito sa verse 1, at yung takbuhin ito, hindi po gusto natin, kundi inilagay sa harapan natin. Sabi po sa verse 1, chapter 12 ng Hebrew, sabi po rito, tumakbo tayo may pagtitiis sa takbuhin inilagay sa harapan natin. So after salvation, inilagay ng Diyos sa ating harapan yung ating takbuhin. Yung ating Kristiyanong pamumuhay, dapat nating lakaran. Okay. Kasi kapag naging maayos ang church, naging maayos ang mga kabataan, mga brothers and sisters, darating po yung panahon na magiging mas maayos din yung Kristiyanong pamumuhay mo. Hindi ba? Gagamitin ka ng Diyos. Kaya sabi dito sa Hebrew chapter 12 verse 1, sabi, tumakbo tayo may pagtitiis. Yun yung inilagay sa atin ng Panginoon. Sabi diyan, so sabi ni Pablo, yung mga taong ito na tumatakbo ng may pagtitiis, yan yung mga inilagay ng Diyos sa harapan natin. Actually, ginagamit ni Pablo yung minsan yung mga tao sa gymnastic and Olympics, di ba? Kung tayo ay nakikipaglaban, kung tayo ay isang manlalaro, dapat tayong nagtitiis, nagdidisiplina. Kaya sabi ko dito, tumakbo tayong may pagtitiis, maging si Abraham sa Hebrew chapter 6 verse 15, sabi po, kaya si Abraham, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay tumanggap ng pangako. Sabi po sa Hebrew chapter 6 verse 15, kung tayo ay nakapaghihintay na may pagtitiis, tatanggap tayo ng Natanggap tayo ng pangako. Ang ating Panginoon, nagtiis din naman siya para sa atin. Tama po? Kaya sa Hebreo chapter 10 verse 36, sabi po, Hebreo chapter 10 verse 36, sabi, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis. Okay? Upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Sabi po, kailangan ninyo ang pagtitiis. Okay? Pagtitiis. Sabihin siguro ng isang lalaking mayaman nang lumapit kay Jesus, Jesus, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Pang sinabi ni Jesus ay magtiis ka. Pamigay mo yung kayamanan mo sa mahirap, tapos sumunod ka sa akin. Ano ang sabi ng lalaking mayaman? Nalungkot siya. Tama po? Hindi niya tinanggap yung payo ni Jesus. Di ba? Sa Luke chapter 18, sinabi niya, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng lalaking mayaman, sabi ni Jesus sa kanya, una, sundin mo yung mga utos. Sabi niya, sinunod ko na yung lahat ng mga utos. Kung gano'n, yung kayamanan mo, ibigay mo sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Di ba? Pero sabi po doon, yung lalaking mayaman na yon ay nalungkot. Tama po? Nalungkot siya. Kasi ang iniisip niya, sinunod ko na yung mga utos, candidate ako, makapasok sa langit. Tama po? So, yun ang iniisip niya dahil sumusunod siya sa mga utos. At sabi ni Jesus sa kanya, okay, sumusunod ka sa mga utos, yung kayamanan mo,
Ibigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. Didinayin mo yung mga bagay na pinahalagahan mo sa mundong ito. Iwan mo yan, tapos sumunod ka sa akin. Pero ano ang sabi ng lalaking mayaman? Nalungkot siya dahil siya ay napakayaman. Hindi niya gusto magtiis, hindi niya gusto magsakripisyo, hindi niya gusto magdusa dahil mayaman siya. Dahil iniisip niya, bakit ako magdudusa? Bakit ako magtitiis? Bakit ako magsasakripisyo? Eh, pwede namang hindi. Kung gano'n, yung langit ay sarado yung pintuan para sa mga taong hindi nila gusto yung magtiis, magsakripisyo at magdusa. Okay? Bakit po? Nagbabasa ko ba kayo ng Bible? Pag binasa po ninyo yung Biblia, lalo na yung New Testament, punong-puno ng pagdurusa. Okay. Punong-puno ng maraming kahirapan at pagdurusa ng mga Kristiyano. Paulit-ulit. Pag hindi nyo po nabasa yung Bible, hindi nyo po naiintindihan yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Okay? Maging ang ating Panginoon, sabi po, nagdusa siya. Bakit siya nagdusa? Para sa atin. Okay? Kaya sabi po sa Romans chapter 12 verse 12, sabi niya, magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapigatian, matyaga sa pananalangin. Okay? Sabi po, magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapigatian. Maging matiisin sa kapigatian at matyaga sa pananalangin. Okay? Yan yung instruction ng Bible sa atin bilang mga ligtas na Kristiyano. Sabi rito, maging matiisin tayo. So yung mga Kristiyano ay may takbuhin na inilagay sa ating harapan. Di ba? Kaya sabi po dito ni Pablo, sabi niya, tumakbo tayo may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Okay? Takbuhing inilagay sa harapan natin. Okay? Kung gano'n, sino po ang naglagay ng takbuhing ito sa ating harapan? Sino po ang naglagay? Pagkatapos nating maligtas, inilagay sa atin yung bagong takbuhin. Alam niyo ba kung anong takbuhin ito? Alam niyo ba kung anong sinasabi dito? Let us run the race with patience. Alam niyo ba kung saan ang race na ito? Mababasa po ninyo sa Mateo chapter 7. Okay? Sabi po sa Mateo chapter 7, verse 14. Sabi po dito, sapagkat makipot ang pintuan, masikip ang daang patungo sa buhay, kakaunti ang nakakatagpo niya. This is the race of the born-again believer. Tama po? Sabi rito ni Jesus, makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay. Kaya yung patungo sa buhay na walang hanggan, maraming pagdurusa, pagtitiis, pagsasakripisyo. Pero patungo sa buhay na may kamatayan, patungo sa buhay sa sanlibutan ito, sa verse 14, ano po ang sabi? Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan, malapad ang daan, patungo sa kapahamakan, marami ang pumapasok doon. Ito yung daanan ng mga taong hindi ligtas, tama po? Yan yung daanan ng mga born-again believer. Sabi po, makipot ang pintuan, masikip ang daanan. Kaya mapapansin po ninyo, bakit ba nung naging Kristiyano ako, nung naging born-again ako, nung nagbabasa na ako ng Biblia, bakit parang may isang puwersa na parang gustong humila sa akin? Tama po. Mapapansin niyo yung pressure sometimes. Parang minsan nahihirapan kayo. Kasi pagkatapos nating maligtas, ang sanlibutan ito ay napopuot sa iyo at laban sa iyo, pasalungat sa iyo.
Sinabi ni Jesus yun. Kaya yung takbuhin na inilagay sa ating harapan, hindi po pangako ni Jesus na magiging mayaman ka. You will become a wealthy person. Hindi ka magiging laging maganda kalusugan mo. Hindi magiging maganda yung bahay mo. Hindi magiging maganda yung trabaho mo. Hindi magiging maganda lagi yung income mo. Hindi yun ang promise ni Jesus. Yung magagandang bagay dito sa mundong ito. Ano yung promise ni Jesus? Eternal life. Yung kayamanan sa langit ang pangako ni Jesus, hindi po yung pangako dito sa lupa. Kaya nga yung mga bagay dito sa sanlibutan ito, ang sabi po, ito yung mga nagiging pabigat sa atin dahil sa sobrang pagnanais natin. Tama po? Minsan, sa sobrang pagnanais natin sa mga material na bagay, iniiwan natin yung salita. Kaya maraming tao, pag inimbita mo sa church, punta ka naman sa church, Sunday, merong lakad ako, mas mahalaga yung material na bagay ngayon kaysa salita ng Diyos. Ano po? Kaya iniiwan nila ito dahil iniisip nilang mas mahalaga ito. Kaya kung iniibig mo ang Panginoon, hindi gagawin ng Kristiyano po yun. Okay? Kaya sabi po dito sa Colossians chapter 3 verse 24, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana, paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Sabi dito, tatanggapin ninyo yung gantimpalang mana. Okay? Kaya sabi, paano tayo tatanggap ng gantimpala? Tumakbo tayo sa takbuhing inilagay sa ating harapan. Diba? Sabi sa verse 1, inilagay ito sa ating harapan yung takbuhing ito. Okay? Kaya sabi po, dapat dito tayo tumakbo. Okay? Kaya sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang tumatanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang yun ay inyong mapagwagian. In 1 Corinthians chapter 9 verse 24, sabi ni Pablo, yung takbuhin ito ay inihanda ng Diyos. Okay? Kaya sinasabi ni Pablo na yung mga bawat nakikipaglaban sa mga palarong ito ay nagpipigil sa sarili. Actually, dito sa mundong ito, kapag tayo ay gustong tumakbo sa isang takbuhan na gusto nating magwagi, no, yung mga tao na sumasali sa sports, sa competition, kailangan nilang disiplinahin yung kanilang sarili. Tama po? Para sila magwagi. Okay? Kailangan nilang magpakalakas, mag-training. Ganon din naman sa atin, hindi ba? Para tayo makasali sa takbuhan ito na inihanda ng Diyos, kailangan din nating disiplinahin yung ating sarili. Ano po yun? Sabi ni Pablo, iwaksi nyo yung mga kasalanan na bumibihag sa inyo. Iwaksi. Ito yung mga bagay na humihila sa atin. Di ba? Ito yung mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, dapat natin itong iwaksi para tayo makatakbo ng may pagtitiis. Kaya sabi po dito sa verse 2, sa Hebrew chapter 12 verse 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahiyan. Siya'y umupo sa kanan ng Diyos. Kaya sabi po rito, pagmasdan natin sino po? Si Jesus. Okay? Ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Sabi po rito, tiniis niya ang krus. Ang Panginoon nagtiis sa cross. Kaya yung Christian life natin ay nagsimula sa ating Panginoong Hesus, siya rin ang magtatapos. Okay? Yung sabi rito, pagmasdan natin si Jesus, siya ang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Si Jesus.
sino ba si Jesus para sa atin? Sabi ko rito, siya ang nagpasimula at siya din ang magbibigay ng ating gantimpala. Sa pamamagitan niya, tayo po ay nakakapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag. Nagpasakdal. Yung ating pananampalataya, si Jesus Kristo ang nagtatag nito sa atin. Yung ating pananampalataya, siya rin ang nagpasakdal. Kaya tignan natin yung Panginoong Isus. Ang sabi rito, siya ay nagtiis. Tinis niya ang cross at hindi inalintana ang kahihiyan. Si Kristo. Kaya sabi ko rito, nagtiis at hindi niya inalintana yung kahihiyan. Bakit niya ginawa ito? Sabi mo sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 6, sapagkat tayo'y binili sa isang halaga, kaya luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Ginawa ni Kristo yon upang tayo ay tayo ay matubos, tayo ay pinili. Sabi, pagmasdan natin si Jesus na siya, nagtataglat, nagpasakdal ng ating pananampalataya. Kaya sabi, bakit tayo kailangang lumayo sa kasalanan ito? Ang sabi, ginawa tayong sakdal. Kayo ba? Ginawa pa kayong banal? Ha? Banal na ba kayo? Yes, sabi ng Bible. In Hebrews chapter 10 verse 10, sabi, ginawa tayong banal sa pamamagitan ng katawan ni Yesu Kristo. See? Kaya sinasabi dito sa verse 12, chapter 12 verse 1 na dapat nating iwaksi yung mga bagay na bumibihag sa atin. Ginawa tayong banal. Ginawa tayong malinis, hindi ba? Ginawa kayong banal at malinis, tama po? Dahil yung kasalanan ang siyang nagpaparumi sa atin. Kaya dapat nating maintindihan, bakit ba kailangan ako tumakbo ng may pagtitiis? Bakit ako kailangan tumakbo ng may pagsasakripisyo? So, ito rin yung ginawa ng Panginoon para sa atin, tama po? Nagtitiis tayo, nagsasakripisyo tayo, hindi para sa ating gusto. Dahil ito yung gusto ng Diyos na inilagay sa ating harapan. Magtiis tayo, magsakripisyo tayo, hindi para sa atin. Para kay Kristo. Bakit kailangan? Sapagkat ito yung inilagay sa ating harapan. Ito yung takbuhin mo ngayon. Dati, hindi ka nagsasakripisyo, nagtitiis para kay Kristo. Pero ngayon, nung ikaw ay naligtas, nung nawanawaan mo na ang kasalanan mo, pinatawad na, tinubos na, ligtas ka na, dapat kang magtiis at lumakad dito sa harapan ito na inilagay ng Diyos sa iyo. Sabi po, inilagay sa harapan natin yung takbuhin ito. Dapat dito tayo lumakad. Kaya minsan, hindi ba sa church, mahirap. Bakit po? Sapagkat sabi dito, yung paglakad ng may pagtitiis, sa sakripisyo, pagdurusa, ay hindi po talaga ito madali. Hindi po ito nagbibigay ng comfort sa ating physical na katawan. Kaya minsan mapapansin po ninyo, bakit ang hirap ng buhay Kristiyano? Okay? Kasi yung takbuhin ng buhay Kristiyano ay mayroong kahalong pagtitiis, pagsasakripisyo, pagdurusa, pagtalikod sa iyong sariling kalooban at kagustuhan. Kaya mahirap yung buhay Kristiyano. Pero kung iniibig mo ang Diyos at iniibig ang salita ng Diyos, hindi po mahirap. Kasi yung pag-ibig na yon ay magbibigay sa iyo ng lakas. Tama po? Nasabi niyo na ba sa Panginoon yun? Panginoon, iniibig kita. Kaya tulungan mo akong sumunod sa kagustuhan mo. Pag iniibig po ninyo ang Diyos, hindi po kayo gagawa lagi ng dahilan. Tama po? Oo, may gawain. Hindi po kayo magdadahilan. Sige, punta tayo kasi iniibig natin ang Panginoon. Di ba? Yung tao pag umiibig, kahit nga kamatayan, nilalagpasan eh. Tama po? That is an example lang, di ba? Yung mga inibig dito, yung mga umibig sa inyo, kahit kamatayan, nilalagpasan eh, di ba? Makapunta lang sa bahay, di ba? Yung pag-ibig, may malaking nagagawa sa atin. Tama po? Kung tayo umiibig sa Panginoon,
Ito yung magiging fuel natin. Ito yung magiging lakas para sundin. Para hindi tayo magdahilan sa ating sarili. No? Alam nyo, yung mga brothers and sisters dito, makikita ko kayo na yung mga brothers and sisters dito, lalo matyaga kayo sa mga tao na, oy, pumunta kayo sa church, oy, ganito, mag-aakay, mag-encourage. Pag matyaga po kayo sa Panginoon, sa gawain ito, sabihin, yung pag-ibig ng Diyos sa inyong puso ay malakas. Ako. Actually, mahirap magtiis sa mga tao na hindi ka naman gusto. Tama po. Minsan, ako sa tagal ko na magpapastor, ano ba papakinabangan mo sa mga taong pinagtitiisan mo? Wala ka naman makukuha dyan, di ba? Ka naman nagkakapera. Puro ka lang salita dito, puro ka lang salita. Ano nakukuha mo ba dyan, di ba? Pero naintindihan natin na ito ang pagtawag ng Diyos. Mangaral ka, magturo ka, ipahayag mo ang Ebanghelyo. Ito yung layunin, yung purpose ng buhay na binigay ng Diyos sa akin. Kaya hindi pwedeng tumigil. Pangko? Actually, minsan naisip ko na yung mag-stop. Kasi ano ba makukuha ko dito? Puro pagdurus at kahirapan. Ang hirap magtiis sa tao, di ba? Pero dahil ito yung layunin ng Diyos para sa atin. Yung pinakamagandang bagay naman, dahil sa pagtuturo, pagtitiis, pananalangin, pag nakikita mo ang tao na nagbabago, sumusunod sa Panginoon, yun yung joy sa puso mo. May nangyayari sa kanilang puso. Tama po? Nagtatransform sila dahil sa salita ng Diyos na hindi po nagawa ng school. Tama po? Yung school, hindi hinubog yung behavior, yung spiritual life ng tao. Okay? Yung sabi ni Pablo, sabi po dito, mayroon tayong takbuhin. Okay? Kaya, doon po sa Revelation chapter 5 verse 9, sabi po, as sila'y nag-aawitan na siyang bagong awit, nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak ito. Sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Si Jesus, sabi niya, si Jesus ay pinatay, sa pamamagitan niya, binili ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Binili. Ano po? Tayo rin ay binili ng Panginoon. Okay? Kaya sabi po, si Kristo, nang siya ay namatay sa cross, siya ay nagtiis. Sabi po sa verse 2, tiniis niya ang cross. Sabi niya rito, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang cross. Hindi inalintana ang kahihiyan. Actually, ano ba yung reward dito ng Panginoon? Sa last, sabi dito, siya ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ano po? Dahil sa kanyang pagtitiis, dahil sa kanyang pagsasakripisyo, umupo siya sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo rin darating ang araw, yung ating pagtitiis, pagsasakripisyo, ay magkakaroon din ng reward. Magkakaroon din kayo ng reward kapag natutunan yung sundin yung mga talatang ito. Kaya sabi mo sa Hebreo chapter 5 verse 9, at nang maging sakdal, siya ang naging pinagmula ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Siya, si Jesus, pinagmula ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya kaligtasan muna, pagkatapos, pagsunod. Tampo? Kaya hindi ba sinabi ko sa inyo, meron pumunta dito magsisimba, pumunta dito ng Saturday, kinaunseling ko tungkol sa salvation. O sige po, pastor, kinabukasan po magsisimba akong punta, pinalingguhan. Hindi pa naman rapture. Hindi na bumalik. Ano po? So, sinasabi niya na naligtas ako. So, dapat pag naligtas ka, ang kasunod ay pagsunod. Obedience. Ano po? Kaya sa Hebreo chapter 2 verse 10, sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya, sa pamamagitan niya, nagkaroon ng lahat ng mga bagay. Sabi po rito,
Si Jesus ang nagtatag ng ating kaligtasan. Sakdal at nagtatag. Sa paanong paraan? Sabi po sa verse 10, Hebreo chapter 2 verse 10, sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Yung kaligtasan natin, itinatag sa pamamagitan ng pagdurusa. Okay, di ba? Siyempre, yung salitang pagdurusa, hindi maganda sa tenga ng mga taong ayaw. Yung Christian life natin ay punong-puno ng pagdurusa, pagsasakripisyo, pagtitiis. Pero yung mga salitang ito ay mukhang hindi maganda sa tenga kapag hindi mo lubos na nakikilala ang Panginoon. Kasi si Jesus, binanggit din sa Bible na ang bawat nagnanais sumunod ng may kabanalan sa ating Panginoon ay daranas ng pag-uusik, pagdurusa. Diba? Yan po yung buhay Kristiyano. Okay? Kaya huwag tayong magulat. Kapag kayo po ay nahirapan sa buhay Kristiyano, dapat lang kayong mag-decide, manindigan. Kahit mahirap sa ngayon ito, pag-agaanin ito ng Diyos pag gusto kong sumunod. Mahirap lang yan dahil maaari sa kalooban mo, hindi ka pa handang i-deny yung sarili mo, sumunod sa Panginoon kahit na anong cost. Okay. Mahirap lang sa iyon, maaari kasi dahil may mga bagay ka pa na hindi mo pa ma-give up sa Panginoon. Pero pag ginibap mo lahat at sinabi mo, Panginoon, susunod ako sa iyo, so susunod din yung pagpapala sa likod. Okay. Kaya kailangan mag-decide tayo na kailangan ang unahin kong sundin ay yung kagustuhan ng Diyos, hindi yung gusto ko. Okay. Sabi ko rito, maging ang ating Panginoon, ang sabi, tiniis niya yung tiniis niya yung krus, hindi inalintana ang kahihiyan. Si Jesus, kilala niyo ba si Jesus? Anong ginawa ni Jesus? Tiniis niya yung krus, hindi inalintana yung kahihiyan. Parang, kung isipin natin yung salitang yun, tiniis niya yung cross, hindi inalintana yung kahiyan. Bakit? Dahil sa atin. Kaya sabi po doon sa Hebreo chapter 2 verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganito kadakilang kaligtasan? Okay. So sabi ni Pablo, paano natin matatakasan yung ganito kadakilang kaligtasan? Sa pamamagitan ng pagdurusa, pagtitiis, pagsasakripisyo ni Kristo. Paano natin ito matatakasan? Sa tingin nyo, yung bagay na ginawa ni Kristo na ito, wala ba itong kapalit? Alam nyo ba, sabi po ng Biblia, ang mga taong hindi naniwala sa Ebanghelyong ito ay pupunta sa walang hanggang kapahamakan. Wala na natitirang alay, sabi po, kundi naglalagablab na apoy ang kasunod. Kaya mo, sabi po ng Bible sa Hebreo chapter 5 verse 8, bagamat siya isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nung maging sakdal, siya ang naging pinagmula ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Si Kristo, ang ating Panginoon, sabi po rito, bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Ito po yung example, di ba? Bagamat ang ating Panginoon, sabi po, bagamat siya isang anak, siya'y natuto. Dapat din tayong matuto ng katulad nito. Ako? Kaya ang ating Panginoon, sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 18, si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Pansinin po ninyo yung sinasabi dito. Si Kristo ay nagtiis. Hindi niya inalintana ang kahiyan. Sabi po, si Kristo ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan. Dahil sa mga kasalanan. Tama po. Kanino pong kasalanan? Kasalanan ko at kasalanan nating lahat. Nagdusa siya. At sabi po rito, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid. Dapat pag-isipan natin mabuti po ito. Okay? Kaya dahil sa kanyang banal na pagtitiis, tumanggap tayo ng makalangin na gantimpala.
Dahil sa kanyang banal na pagsasakripisyo, dahil sa kanyang banal na pagtitiis, tumanggap tayo ng banal na gantimpala. Ano po yung gantimpalang ito? Yung ating kaligtasan ngayon. Kung hindi nagdusa, nagsakripisyo si Kristo, hindi tayo makakapasok sa langit. Hindi tayo makakatanggap ng kaligtasan. Kaya, walang makakapasok sa langit. Dapat lahat tayo punta sa impyerno. Tampo. Pero, kung naunawaan natin ito, dapat nating isipin na ito yung buhay na inihanda ng Diyos ngayon sa atin. Yung church. No? Lumakad tayo sa inihanda ng Diyos. Kaya sa verse 3, Hebreo chapter 12 verse 3, sabi po, isaalang-alang ninyo, siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo huwag manghina o manlapaypay. Sabi po dito, maging ang ating Panginoon, siya ay dumanas ng pagsalungat, dumanas ng pagtitiis. Sabi po dito, isaalang-alang nyo, siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili. Alam nyo, ang ating Panginoon, nang siya ay nangaral ng Ebanghelyo, sinalungat ba siya? Maraming tao sumalungat sa kanya dito sa Bible. Mababasa niyo po. Kahit ngayon sa ating panahon, maraming tao ang umahamak at sumasalungat kay Jesus. Tama po? Hanggang ngayon, ewan ko lang kung yun talaga ang dahilan. Pero it is possible, hindi ba? May bago magkaroon ng sunog sa California, hindi ba? Hinahamak ang Diyos, di ba? This is a godless town. Ano po? So, biglang nagkaroon ng malaking fire. Pero, napakahirap isipin kung bakit ganun kalaki yung napinsala. Ano po? Maging si Kristo, siya rin po ay hinahamak ng mga tao. Dapat tayo, huwag natin magawa ito. Diba? Yung Ebanghelyo, dapat nating hindi magawa yung paghamak sa Ebanghelyong ito. Sabi po, siya ay nagtiis din sa mga taong sumasalungat sa Kanya, ang Panginoon. Kaya sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi po, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa Kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo. Sabi po ng Bible, 2 Peter chapter 3 verse 9, matyaga ang Diyos. Kahit sinasalungat yung salita ng Diyos, hindi sinusunod, hindi pinaniniwalaan, sabi, matyaga ang Diyos. At sabi nito, hindi niya ibigay sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Matyaga ang Diyos, ano po? Kahit minsan yung mga Kristiyano, hindi natin sinusunod yung Biblia, matyaga pa rin ang Diyos sa atin. Ano po? Kaya nga, sabi po, yung Biblia ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na dapat tayong matuto at lumago. Okay? Maging ang ating Panginoon, di ba? Siya rin po ay sinalungat. Okay? So, sa Mateo chapter 11 verse 19, sabi po, sinabihan siya ng mga Pariseo. Sabi po, dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi nila, tingnan ninyo, isang taong matakaw, isang maglalasing, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit, ang karunungan ay pinapagtibay ng kanyang mga gawa. Sa Mateo chapter 11 verse 20, kaya pinasimulan na yung sumbatan ang mga lungsod na ginawa niya ng karamihan sa kanyang mga makapangyarihang gawa sapagkat hindi sila nagsisi. Maging ang ating Panginoon, nung nandito siya sa mundong ito, sinalungat din siya ng maraming tao. Kaya na-experience nyo rin po yan. Sasalungatan din kayo ng iba. May experience din po ninyo yung sasabihan kayo ng mga salitang hindi magugustuhan ng inyong tenga. May experience din po ninyo yung tatanggihan kayo kahit yung sinasabi nyo ay para sa kanila. Maging ang ating Panginoon, nang siya ay nangaral, nagtiis, nagdusa, nangaral, pero ganun din, di ba? Sabi ng mga tao sa kanya, tignan mo yung tao yan. Isang taong matakaw, maglalasing, kaibigan ng mga maniningil ng buwis. Nabubuhay ang ating Panginoon, sa panahon na yon, siya rin ay sinalungat ng maraming beses. Kaya lahat ng sumusunod kay Kristo, maaaring maranasan din natin yan. Okay?
Kaya doon po sa Mateo chapter 12 verse 24, sabi niya, ngunit nang marinig ito ng mga Pariseo ay sinabi nila, ang taong ito ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan lamang ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo. Ano sabi nila kay Jesus? Ang taong ito nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan lamang ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo. Ayan sinasabi nila kay Jesus. At sa Mateo chapter 22 verse 15, sabi po, pagkatapos ay umalis sa mga Pariseo at pinag-usapan nila kung paano siyang mabibitag sa kanyang pananalita. So, kung titignan natin, sabi po dito sa verse 3, isaalang-alang niya siya na nagtiis ng gayong pagsalungat. Sino po siya? Si Jesus. Hindi ba? Maging ang ating Panginoon, tumanggap din ng mga salitang masasakit, mga salitang hindi tama, at mga pagbibintang. Eh sabi ng mga Pariseo, sabi, tignan mo yung tao yan, sa taong matakaw maglalasing. Kaya yan po yung Christian life. Tama po? Yung Kristiyanong pamumuhay ay punong-puno ng pagdurusa, pagtitiis, sometimes ganito yung mararanasan. Masarap ba yung ganong pangangaral? Actually, yung binabasa mong book na Hard to Believe, ang mga preacher, hindi nila sinasabi yun. Ang sinasabi nila, sumunod ka kay Kristo, magiging mayaman ka. Pagpapalain yung mga business mo, dadami ang pera mo. Pero yung Bible, sumunod ka kay Kristo, daraan ka sa pagturusa, daraan ka sa pagtitiis, magsasakripisyo ka. Ano po? Pero yung mga tao, pag sinabi mo, sumunod ka kay Kristo, yung mga false pastors and teacher, ipinapangako nila, pag sumunod ka sa Panginoon, dadami kayamanan mo, gaganda kalusugan mo. Ang mga anak mo, pagpapalain, dadami ang pera mo. Puro promise tungkol sa material na bagay sa sanlibutan ito. Magtatagumpay ka. Pero yung Biblia, anong sabi ng Biblia? Sumunod ka kay Kristo, daraan ka sa pagdurusa, pag-uusig, pagtitiis, pagsasakripisyo. Ay, ayoko niyan, ayoko ng ganyan. Hindi yan si Kristo, iba yan. Ano po? Kaya yung sinasabi ng sanlibutan ito, yung sinasabi ng mga tagapangaral sa sanlibutan ito ay para i-satisfy yung physical na aspeto. Para punuin sa isip mo, ganun pala si Kristo, yayaman ako, basta ako ganito, ganun. Pero yung Biblia nagsasabi, pag sumunod ka kay Kristo, katulad niya, sinasalungat. Katulad niya, nagtitiis. Katulad niya, nagsasakripisyo. Katulad niya, nagdurusa. Kaya maraming tao, ayaw nila nito. Ayaw ko yan. Bakit? Kasi si Jesus dapat matanggap ko pagpapala lang. Dapat puro blessings lang matanggap ko. Kaya dapat yun lang. Kaya susunod ako. Pero pag pagdurusa, pagtitiis, sakripisyo, ayaw ko yan. Pero yun ang inilagay na takbuhin sa harapan natin. Yung makipot na daanan sa mga Kristiyano. Kaya pag nakarinig kayo ng mga nangangaral, ang pangako sa inyo, pag sumunod kayo kay Kristo, yayaman kayo, dadami ang pera mo, magiging matagumpay ang business mo, magiging matagumpay ang mga anak mo, lahat na lang yung ganon. Pag ganon po ang promise sa inyo, ay delikado po. Kasi sa Biblia, ang pangako ng Panginoon, sabi niya doon sa lalaking mayaman, i-deny mo yung kayamanan mo, ipamigay mo sa mahihirap, sumunod ka sa akin. Hindi sinabi ni Jesus, okay, mayaman ka, sige, bigay mo sa akin yung kayamanan mo. Actually, hindi kinuha ng Panginoon yung kayamanan niya. Anong sinabi lang sa kanya? Deny your riches, deny yourself. Hindi sinabi ni Jesus, bigay mo sa akin yung mga kayamanan mo at yayaman ka pa. Hindi po ganun. Kaya yung sinabi ni Jesus sa kanya, talikuran mo yung sarili mo. Yung kayamanan mo, pamigay mo sa mahirap at sumunod ka. Mahirap yan, Lord. Pera ko yan, pinaghirapan ko yan Diba? Tayo rin, bilang mga Kristiyano, mga brothers and sisters, ang itinuturo ng Biblia sa atin ay mag-sacrifice, magtiis. Daraanan natin yung pagdurusa. Pero material na bagay, meron ba? Yes, meron. Sabi ng Proverbs chapter 24, di ba? Binanggit doon. Yung mga taong generous ay pinapasagana din lalo ng Panginoon. Ano po? But of course, mauna yung obedience, pagsunod.
Kaya sabi ni Jesus, okay, pag ikaw ay sumunod sa akin, huwag mong mamahalin yung mga bagay na meron ka. Tama po. Mahalin mo ang Diyos at siya ang bahala sa iyo. Yung pangako ng Panginoon. Okay? Kaya, kung naiintindihan natin, maging ang ating Panginoon, siya ay nagtiis at sinalungat din dito sa mundong ito. So, actually doon sa Luke chapter 2 verse 34, sinabi sa kanya, sila'y binasbasan ni Simeon. Luke chapter 2 verse 34, sinabi kay Maria na kanyang ina, ang batang ito'y itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel, pinakatanda na sasalungatin. Si Jesus. Sa Lucas chapter 2 verse 34, yung propesya ni Simeon kay Jesus, sabi niya, ang batang ito, tinakda sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel, pinakatanda na sasalungatin. Ngayon, ang ating Panginoon ba ay nasa atin? Kung nasa atin si Jesus, ganyan din minsan tayo. Tayo rin minsan sasalungatin. Tayo rin minsan ay daraan sa ganong katulad ng naranasan ng ating Panginoon. Kaya sa Luke chapter 4 verse 28, sabi po, nang marinig nila mga bagay nito, napuno ng galit ang lahat ng nasa sinagoga, sila'y tumindig, pinagtabuyan siya sa labas ng bayan, dinala siya hanggang sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya ihulog nilang katiwakik. Si Jesus, nung nangaral siya sa mga Israelita, sabi, nang marinig nila mga bagay na ito, napuno ng galit sila kay Jesus. At sabi rito, gusto nilang ihulog ang Panginoon doon sa kinatatayuan niya, si Jesus. Maging ang ating Panginoon, nang siya ay nangaral ng Ebanghelyo, tinangka siyang patayin, tinangka siyang salungatin, tinangka siyang ibagsak, subalit, alam natin na ang mga taong ito ay hindi nagwagi. Tama po. Kaya, si Pablo, nang pinersecute niya po ang mga believer, mga mananampalataya, nang naglakbay si Pablo sa Acts chapter 9 sa Damascus, natagpuan niya ang Panginoon, sinabihan siya ni Jesus, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Actually, hindi naman si Jesus ang inuusig ni Paulo, ni Saulo. Yung mga mananampalataya. Tama po? Yung lahat ng mga mananampalataya sa Jerusalem na matatagpuan niya ay gusto niyang ulihin at ikulong at gusto niyang patayin. Pero sabi ni Jesus sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ang ibig sabihin, ang usigin mo ang anak ng Diyos ay ang Diyos ang iyong inuusig. Tama po? Kaya yung mga anak ng Diyos, diba? Pinoproteksyonan tayo ng Diyos. Yung mga mananampalataya ng panahon niyon, pinoproteksyonan ng Diyos. Kaya si Saulo, nung inusig niya yung mga Kristiyano, na born again po siya. Tama po? Binigyan siya ng Diyos ng pagkabulan. Tama po? Eh sabi ni Jesus, bakit mo ako inuusig? Actually, hindi lang yun. Sa John chapter 8, verse 52, maging si Jesus, pinagbibintangan din ng mga Israelita. Sabi po, sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayon, nalalaman namin mayroon kang demonyo. Sa John chapter 8, verse 52, ang sabi nila kay Jesus, ngayon, Jesus, nalalaman namin mayroon kang demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, sinasabi mo, kung sino man itutupad ng aking salita, hindi na matitikman magpakailanman ng kamatayan. Sabi nila kay Jesus, nalalaman namin, mayroon kang demonyo. Mas matindi yung dinanas ng Panginoon. Tama po? Sa John chapter 10 verse 20, sabi po, marami sa kanila nagsasabi, mayroon siyang sa demonyo. Siya'y nauulol. Bakit niyo siya pinapakinggan? Sa verse 21, sinabi ng iba, hindi ito ang mga salita ng isang may demonyo. Kaya ba ng demonyo na magbukas ng mga mata ng pula? Sabi nila kay Jesus in John chapter 10 verse 20, mayroon siya sa demonyo. Siya'y nauulol. Bakit niyo siya pinapakinggan? Hindi ba yung mga salitang ito ay masakit sa tenga na sinasabi nila mismo kay Jesus? Ano po? Pinagbibintangan nila ang Panginoon. Sabi nila, meron siya sa demonyo. Kaya sinabi ng Panginoon,
Yung paghamak sa tao ay may kapatawaran, pero ang paghamak sa banal na espiritu ay walang kapatawaran. Paghamak sa anak ng tao. Pero, yung paghamak sa ebanghelyong ito na ipinangaral sa atin, yung nagte-testify sa ebanghelyong ito sa ating kalagitnaan, hindi na si Jesus. Literally, physically, wala sa harap natin si Jesus. Ang nagte-testify ngayon sa ebanghelyong ito sa ating harapan, ang banal na espiritu. Kaya, yung mga tao habang nakikinig ng ebanghelyo, ang espiritu ng Diyos ay kumikilos sa kanilang mga puso kung ang kanilang puso ay dumarating sa tunay na pagkaunawa kay Kristo. Kung dinadala sila sa pagkakilala sa harapan ng Diyos, katulad ng tax collector, sinasabi niya, Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Kung dumarating sila sa ganitong kalagayan sa harapan ng Diyos, nakikilala nila kung sino sila. Panginoon, please have mercy on me. I am the sinner. Sino ang nagdala sa kanila sa ganong kalagayan sa harapan ng Diyos? Of course, yung banal na espiritu, binuksan ng kanilang isip at puso, maunawaan kung sino sila sa harapan ng Diyos. Kaya yung banal na espiritu ay nagmi-ministeryo habang ang ebanghelyo ay ipinapangaral. Alam niyo ba yun? Kaya kung nakarating ka sa ganong kalagayan, ako pala isang miserable sinner. Naunawaan mo, bagamat ikaw ay isang makasalanan, totoo nagkaroon ng repentance sa iyong puso at nalaman mo na si Kristo ay nagdusa at namatay para sa iyo, sino ang nagpaunawa ng mga bagay na ito sa atin? Hindi po ito ay pinaunawa ng tao. Kasi, yung Bible seminar, pag ipinapangaral, hindi lahat naliligtas. Yung iba nakikinig lang pero hindi nag-transform yung buhay. Hindi lahat makakatanggap. Kaya kung ito lang ay sa tao lang, maaaring lahat. Pero dahil alam ng Espiritu ng Diyos kung kaninong puso ang dumadating sa ganong kalagayan, miserable sinner ako, katulad ni Paul. Alam ng Espiritu ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino yung tao na ang puso niya ay dumating sa ganun. Di ba? Kaya, yung ebanghelyo ay ipinapangaral, so, mapapansin mo yung mga tao na katanggap nito, nagbabago yung kanilang pagkatao. Nagtatransform sila unti-unti. Kasi maunawaan mo yung katulad sa sinabi ng tax collector, Lord, maawa ka sa akin, isa akong makasalanan sa iyong harapan. Dininig ng Diyos yung panalangin niya, tumanggap siya ng biyaya ng Diyos. Kaya simula noon, yung iniisip niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat, salamat sa iyo. Pero paano kita magagantihan sa ganito kadakilang biyaya ng kaligtasan, Panginoon? Kaya yung mga born-again believer, ganito na sila nag-iisip ngayon. So yung nasa isip nila, hindi lang sila yumaman, hindi kumandang buhay, ang nasa isip nila, paano ako magsasakripisyo? Paano rin ako magtitiis? Paano rin ako susunod sa Panginoon? Ano po? Kaya yung mga pangaral ng mga ibang mga pastor, pag sumunod ka kay Kristo, yayaman ka, dadami yung pera mo, magbigay ka, gaganda yung business mo. Pero yung pangaral ni Jesus Christ sa atin, pag sumunod ka sa akin, deny yourself, deny everything na meron ka. Itanin mo yan sa kalangitan, doon sa langit, yung kayamanan mo, hindi sa lupa. Kaya maraming tao, ayaw nila ng ganun. Tama po? Ayaw ko dyan. Pag sinabi mo, punta ka sa church, may Bible seminar, ay, ayaw ko dyan. Punta ka sa church, may pag-Sunday, ay, ayaw ko. So, napakasimpleng bagay na hindi magagawa ng tao para sa Diyos. Paano pa pag humarap ka sa matitinding trials? Ano po? Kaya, maging ang ating Panginoon, diba? Hinamak din siya. Nagtiis din siya para sa atin. Kaya tayo, bilang mga tumanggap ng biyayang ito, tignan natin yung sinabi ng Panginoon. Sabi sa verse 3, sabi po, nakita natin yung mga bagay na ito, hindi lang kay Jesus, maging sa mga naunang witness, upang ano daw? Upang hindi tayo manghina o manlupaypay.
Maraming tao din yung nauna sa atin, dumaan sa ganitong pagdurusa at kahirapan. Pero nakita natin sila, nagtagumpay sila, nanatili sila, sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi po rito, upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Maging si Jesus nang siya ay sinalungat, nang siya ay nagtiis, hindi po siya bumagsak. Tama po. So, kung nakita natin ang Panginoon na nagtagumpay sa bagay na ito, maging yung mga naunang Kristiyano, maraming mga witness na naunang Kristiyano nagtagumpay sa mga bagay na ito. Yung purpose, ang sabi rito, para hindi tayo manghina o manlupaypay. Yung ating pananampalataya, okay? Huwag manghina, huwag manlupaypay. Hindi tayo tumigil sa paggawa para sa Panginoon. Sapagkat yung nangako sa atin ay tapat. Hindi niya tayo bibiguin. Actually, in Hebrews chapter 13 verse 5, sabi niya, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Kung ang pananampalataya natin ay dumadaan sa mahirap, sa Kristiyanong pamumuhay, dapat tayong huwag mag-give-up. Sabi dito, upang ang pananampalataya mo huwag manghina o manlupaypay. So, pag dumating ka rito, babalik tayo sa verse 2. Ang sabi, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtiis din para sa atin. Kaya tayo dumaraan sa ganitong kahirapan dahil dinanas din naman ng Panginoon yung lahat ng ito. Kaya yung pagsunod sa Panginoong Yesus ay hindi po komportable ang pagsunod. Yung pagsunod sa Panginoon, mayroong pagsasakripisyo, may pagtitiis, may pagturusa, and pagdidinay sa ating sarili. Yan po yung daan papuntang langit. Hindi po yan daan papuntang impyerno. Ano ang daan papuntang impyerno? Malawak. Walang sacrifice. Walang pagtitiis. Easy lang lahat ng mga bagay. Okay na yun. Kaya ang iniisip ng tao, si Jesus ay pinagmumula ng mga kayamanan, kaya sila sumusunod. Pero pag sinabi ni Jesus, dapat kang magdusa, ayoko na. Ano po? Kaya sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, sabi po, huwag tayong manginawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo, kung hindi tayo manlulupaypay. Huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti para sa Panginoon. Huwag nating hayaan ang ating pananampalataya ay manlupaypay. Sabi po dito sa Hebrew chapter 12, look unto Jesus. Maraming mga witness, even sa chapter 11, mababasa natin yung mga dakilang pananampalataya ng naunang Kristiyano. Kasi huwag po tayong mag-isip na ang pananampalataya natin ay hindi hihilahin pababa. Brothers and sisters, yung pananampalataya mo, binabantayan ng Diablo kung kailan ka manlulupaypay at babagsak. Kaya sabi po dito, isaalang-alang nyo, siya, sino po siya? Si Jesus, na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili. Ang ating Panginoon nagtiis sa pagsalungat ng maraming tao. Okay? Kaya kung tayo po ay magpapatuloy, hindi manlulupaypay, dapat tayong gumawa ng patuloy sa Panginoon. Sa Proverbs chapter 24 verse 10, sabi po, kung manlupaypay ka sa araw ng kahirapan, maliit ang iyong kalakasan. Sabi po sa Kawikaan, chapter 24, verse 10, kung manlupaypay ka sa araw ng kahirapan, maliit lang ang iyong kalakasan. Okay? So, sabi po doon sa Isaiah, chapter 50, verse 4, binigyan ako ng Panginoon ng Diyos ng dila ng mga naturuan upang aking malaman kung paanong alalayan ng mga salita ang nandulupaypay. Okay? Yung salita ng Diyos, umaalalay sa atin pag tayo ay nandulupaypay. Kaya yung mga taong nangihina at nandulupaypay, ang salita ng Diyos ay siya umaalalay. Pag kayo po ay sagana sa salita ng Diyos, yung pananampalataya po ninyo hindi manlulupaypay. Pero pag kulang po kayo sa Bible, sa Words of God, manlulupaypay, manghihina ang inyong pananampalataya. Kaya sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay namubulok. Ang aming panlabas na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Okay?
Sa verse 17, sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. And verse 18, 2 Corinthians chapter 4, verse 18, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So, tignan natin si Jesus. Sabi rito, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtiis. Ano po? Naging sakdal, nagpatatag. Okay? Siya rin yung nagsakripisyo. Siya rin yung namatay para sa atin. Tignan natin si Kristo, ang ating Panginoon. So, dito sa chapter 12, ano lang yung pinakamalaking hadlang sa Christian life? Sabi po, itabi natin ang bawat pabigat, ang pagkakasalang madaling bumihat sa atin. Kaya at the rest, sinasabi rito, meron tayong pagtitiis, pagsasakripisyo, pagtsatsaga. Kung dumarating tayo sa panghihina, sabi rito, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Diba? Dapat alam natin kung ano yung distraction sa ating Christian life. Tama po? Tingnan natin, ano ba ang umahadlang sa akin? Ano ang nagpapahina sa akin? It is the sin. Kaya maraming distraction sa Christian life. So, minsan, ito yung nagdadala sa atin para mawala ng gana sa salita ng Diyos, mawala ng gana sa fellowship, mawala ng gana sa pananalangin, pakikinig. So, dapat i-check nyo yung inyong buhay Kristiyano habang ang Panginoon ay hindi pa bumabalik. Tayo po naman natin. Ama naming Diyos, salamat po. Sa iyong pagtitiis sa amin, salamat po. Sa iyong pagpapasakdal sa amin, salamat po. At inilagay mo sa aming harapan ang takbuhin ito. Yung bagay na ito ay nagpapasalamat kami. Tulungan mo po ang bawat mananampalataya dito na talikuran ang aming sarili, lumakad sa lakad na inihanda po ninyo sa aming harapan. Kung may mga bagay na pabigat sa amin, Panginoon, linisin niyo po ang bawat isa sa amin upang makatakbo kami sa layunin na kalooban po ninyo. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.